peaceful. So yan, so peaceful heart kasi yan. I hope that everyone have a peaceful night. And so syempre yan, mga working mother tayo, working nanay, pagod tayo. So pagdating ng gabi, so yun, dapat ano naman tayo, naka-rest na tayo. So ito yung ano yung pahinga natin eh. So ngayon kasi morning duty ako guys. So yun, morning duty ako. So kaya pagkagabi nandito ako sa bahay. So yan, nagla-live po tayo para maging update natin sa ating YouTube channel. So kahapon guys, nasa ano ako guys, Quiapo ako guys. At papaayos ko sana yung cellphone. So ito yung cellphone ko. So nasira ito guys. Ayan o. Nasira siya guys. So pina-quotation ko. So medyo malaki ang magagastos. Kasi parang ito guys, ayan, so sa mga ka-YouTubers ko na kagaya ko, so parang ito kasi actually talagang lumobo yung ano yung battery niya. So pangalawang papalit ko na to ng battery guys, pinaglumaan ito ng anak ko. So pinaglumaan to ng anak ko. So hindi ko na siya pinapalitan kasi malaki magagastos. So punta ako doon sa Quiapo. Marami doon nagagawa pala guys. So maraming gumagawa doon sa Quiapo. So nag-ikot-ikot ako doon. So yan, nag-ikot-ikot ako doon. So kaya yun natuntun ko yung pagawaan doon ng ng mga cellphone. So ang hinihingi sa akin is 1.5 LCD and battery. So may nasira pang pyesa kasi nga lumobo yung battery niya guys. Pero guys, hindi ko siya ginagamit nung lumobo siya. So nung umuwi ako, nakita ko dito sa may table ko na nakalobo siya. So yun na pala yung sign na yung battery niya is nagpupul tapos biglang nalolobat na. So nagtataka ako, sabi ko bakit ganun 100% tapos biglang tawag dito, naglolobat. So yun na pala yung sign. So pagka ganun pala, dapat wag nang gamitin. At yun, pa-refer na. So parang naano yung pinaka LCD niya. Actually, pinaglumaan lang naman to nung anak ko guys. But nang hinayang ako kasi guys, nagagamit ko pa nanood ng YouTube. So yun, sa Quiapo, napakadami pala roon guys. Pumanik ako doon sa may mismong simbahan guys. Sa mismong simbahan ng guys, Quiapo, doon sa may second floor, pumanik ako doon. So doon mo na rin kukunin sa kanila yung mga pyesa, yung mga gagamitin. So sila na gagawa. So hinihingi sa akin kasi LCD at saka battery 1.5. So ang sabi ko okay na sana yung kaso may tinamaan pang ibang pyesa. So sabi ko yun na lang 1.5, isarado na natin sa 1.5. So ayaw niyang pumayag. So sabi ko ay ganun. So sabi ko wag na lang. So pangalawang naman to guys, pangalawang paggawa na. So parang sabi ko hindi na siya practical na ipagawa pa. So sabi ko yung 1.5 na ibabayad ko sa paggawa dito guys. Actually to sa pa-opisina to nung anak ko guys. Gusto ko sana siya ipagawa guys kasi nagagamit-gamit ko siyang pag namamahinga ako, nakikinig ako ng mga music. Nasira nga siya. Lumobo yung battery niya guys. So salamat sa mga nandyan guys. Lumobo yung battery niya. Pero nung during the time na hindi ko siya ginagamit guys, nung pag-uwi ko, nandito siya sa table ko, nakita ko nakaalsa na yung battery niya. So ganun pala yun guys. Nagtataka kasi ako, nagpupul siya ng 100%. Pero pagka nalolobat siya kaagad. So, i-charge ko na naman. Yun na pala yung sign na talaga nagloloko na yung battery. So, nung lumobo siya, umangat yung pinaka niya dito guys, yung LCD niya, yung pinaka LCD niya. So, kung yung mga cellphone nyo ay mga mamahalin at medyo nagloloko na, yung pagka charge mo, naglolobat, 100% tapos biglang makikita mo, nagre-red na. Huwag mo nang gamitin, pa-check up na yung cellphone nyo para hindi siya totally masira. So kasi hindi ko naman siya ginagamit nung nakita ko nakalobo na. So nanghinayang lang ako kasi may magandang klase rin siyang cellphone. Actually ito hindi na to ginagamit ng anak ko, na pinagawa ko lang to, pinapalitan ko na rin siya ng battery before. So wag na natin sabihin kung anong brand to guys. Basta yan, nasira yung battery niya. So parang hindi ko siya parang ang niyan, parang talaga yung battery niya kasi parang ilang years lang ginamit ng anak ko, nasira na kaagad yung battery niya. So hindi ko na siya pinaayos kasi 1.5 yung kinukuha sa akin plus yung pa